Should I extend mercy to online bullies and bashers? Hello po, Father. Ako po si Arica Luis Alejo mula sa Sacred Heart Parish of Tayuman, Binangonan, Rizal. Father, my question is, should I extend mercy to online bullies and bashers? How do I do it and still protect myself? Thank you po, Father. Sa tingin ko, especially we just celebrated the Feast of the Divine Mercy, dapat yung awa or mercy should be extended to all, no? Sa lahat, kasi gano'n naman ang Panginoon sa atin. Paano mga online bullies, no? O bashers? Alam nyo, yung mga online bullies at bashers, sa totoo, dapat sila talagang kaawaan. Kasi yung mga nangbubuli po at mga bashers sa online, ibig sabihin na ay hindi sila masaya sa buhay. Kaya nakakaawa po sila. Kasi kung masaya ka, unang-una, hindi mo naman papakialaman kung ano yung post ng iba. Kaya ka nang bubuli at nang babash, ibig sabihin, hindi ka kontento sa buhay mo, hindi ka masaya sa buhay mo, kaya nangingialam ka sa buhay ng iba. Di ba? Yung mga kontento sa buhay, wala naman pakialam yan sa buhay ng iba. So, sa totoo, nakakaawa sila. Dapat silang unawain, dapat silang ipag-pray siguro na sana sila ay maging masaya sa buhay nila. Tandaan nyo yung kasabihan, only hurt people hurt people. Ibig sabihin, kaya siya nananakit kasi dati din siyang nasaktan o nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Kaya nakakaawa, so dapat ipag-pray at dapat kaawaan. Doon naman sa mga nababash o doon naman sa mga nabubuli, unang-una, kailangan nyo tanggapin yun. Kung ayaw nyong mabuli at mabash, huwag kayo mag-post. Bahagi talaga na pag nag-post ka, ay merong hindi magugustuhan yung post mo at you are open to bullying and to bashing. So, dapat handa ka din doon, di ba? Kumbaga, ika nga kapag nag-post ka at bawal ang pikon. No? Bawal ang pikon sa mga nagpo-post. So, dapat handa ka rin doon, ha? So, siguro, yun lang. Sana ay nakatulong na kung paano natin i-handle ang mga bullies and bashers if ever ikaw ay nagpo-post sa Facebook.